Hi mga kaparm, after 2 days na down ng ating market, nagpakita siya ng sigla kanina. Madaming stocks na nagtaasan kanina kasama na yung tatlong nag-breakout sa ating top 5 picks. I-review natin ang ating trade plan sa kanila at tignan din natin ang top 5 picks natin para bukas. Tara guys, mag-start na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening. Gumawa tayo ng video dyan, ito yung itsura nya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. Ipinaliwanag ko dyan yung ating buying signals at kung paano ilalagay yung ating mga na-screen na stock sa isang spreadsheet. Guys, ito yung mga nag-breakout kanina sa ating top 5 picks. Si Nickel, si Ni, tsaka si AR. Check natin yung mga plan natin sa kanila. So, ito si Nickel. Breakout level niya is 5.74. Bibili tayo 5.75. Tapos ang ating possible TP dito natin nakuha sa ilalim ng candles na to. Possible gain natin dyan 9%. Tapos yung cut loss natin, i-adjust na natin siya. Nickel. So, ang stop natin kay Nickel, 5.79. Kanina, yun. Mataas yung volume niya. Taas yung RSI niya. Nasa 83 na. Tingnan natin kung magkukontinue to si Nickel hanggang maabot tong ating TP area. Next natin, si Ni. Nag-breakout na din si Ni. Yung breakout level natin kay Ni 3.29. So nag-breakout siya doon. So gap up pa nga. 3.04% siya kanina. Tapos ang possible TP natin 3.57. Sa peak na tong candle na to natin kinuha. Tapos yung cut loss natin, i-retain lang natin siya kasi maliit lang yung tinaas ni Ni. Wala pang 4%. So pagbalik dito sa box, pwede ka na magbenta. Kung bumalik siya dito sa loob ng box, pwede ka na magbenta. And pwede na ding hintayin mo na lang ma-hit yung cut loss mo na 3.20. Itong 4% cut loss natin. Okay, yan si Ni. Volume niya kanina, red siya, pero gain naman yung ating price. RSI niya, 74. Pasok na sa criteria natin si Ni. Next natin, si AR. Si AR naman kanina, nag-beast mode. Taas din ang tinaas niya. 0.37 yung closing niya. 12.12%. So na-break niya tong breakout level niya. .
Ito yung plan natin kay AR. So, breakout level niya, 0.0036. So, nag-breakout na siya doon. Kasi ito ang possible TP natin, 0.0039. So, dito natin nakuha. And dito sa ilalim ng candle na to, possible gain, 8%. So, hindi niya na-hit yung kanina. Kung bumili ka dito sa 37, so, ito yung buying, ito pa lang yung buy natin. So, per play ka pa lang dito. Hintayin natin tumaas pa siya dyan sa ating TP area. Or, pag bumalik siya sa ating box, pwede ka na mag-cut loss. So, protect natin yung ating capital. Yun yung isang option. Ang isang option naman, pabutin mo dito sa 0.036. Ayun din pala yun. Sorry. Pag bumalik dito sa box, ito na din pala yung breakout level niya. So, pag bumalik sa dyan, pwede ka na mag-cut. Ang ating 4% cut loss. So, mabilis lang kasi ito si AR. Isang galaw niya, 4% na. So, cut loss na kaagad. Okay, guys. Yan ang ating mga nag-breakout kanina. Ito naman ang ating top 5 picks for Friday, January 8. Si Pa, BC, IS, Home, tsaka si Sun. Check natin si Pa. Si Pa, nag-breakout na siya dito sa box na to. Pero gumawa na uli siya ng structure dito. So, meron na siyang bagong resistance na ginawa. Check natin yan. Gawa natin ng box. Ang kanyang breakout level is 1.41. Tapos yung 1.42 resistance na din niya. Check nga natin yan kasi yan na yung ating TP area eh. Kung merong resistance na dyan, take note lang natin or pwedeng after nyan, pwedeng after nitong area na to tsaka ka bibili. Or malakas pala yung ano guys, malakas yung 0.41. So makikita nyo dito, pick siya ng candle na to. Tapos ito, support naman siya dito sa red candle na to. Tapos ito, resistance siya na itong dalawang candle. Medyo madaming tinamaan na candle tong si 1.41. Mukhang legit yung resistance na yan. So bibili tayo. After niya mag-breakout, 1.42. Hanap ulit tayo ng panibagong resistance niya. So, nakuhain natin guys yung peak. Itong candle na to. 1.53. Possible gain natin dyan 8%. Possible TP natin 1.53. Cut loss natin dito, bili tayo 1.42 pa. $1.38.
So, ito na yung ating 4% cut loss. $1.38. RSI niya nasa 77 na. So, parabolic level na siya. Volume niya medyo maliit kanina, below average. Sana pag nag-breakout to, medyo mataas yung volume. Okay guys, yan si Pa. Next natin, si BC. Si BC kanina gumalaw din. Pero, hindi siya nag-breakout. Pero yung price niya, lumapit na dun sa kanyang breakout level. So, yan, ganda. Tapos makikita nyo, may volume uli siya kanina. So, ilang araw na siya may volume. Above average. RSI niya, nasa 74 na. Abangan natin to si BC. Ito yung kanyang plan. Breakout level niya is 3.38. Bibili tayo, 3.39. TP natin, 3.67. Tignan natin kung saan natin siya nakuha. Medyo malayo-layo na. So, dito natin siya nakuha sa mga peak na tong candles na to. And then here din. Possible gain, 8.70. Possible TP natin, 3.67. Tapos ang cut loss natin, nakuha na natin to sa ating trade plan calculator, 3.28. So mukhang maganda to si BC. Pasok sa ating criteria. Next natin si IS. Si IS, maganda din yung galaw kanina. Ayan, malaki yung volume niya. Tsaka yung gain niya kanina, malaki. Breakout level natin kay IS, 0.1400. Bibili tayo. After niya mag-breakout, 0.1410. Possible TP natin. Dito natin kinuha sa pick nitong candle na to. Tsaka dito sa mga candles dito. Possible TP, 0.1700. Possible gain natin, 20.73%. Cut loss natin, ito guys, kanina meron kasing technical difficulties. Nabunot ng aso ko yung mic, kaya ito nagawa ko na to kanina. I-re-review ko na lang kasi kanina walang volume yung nagawa ko. So inulit ko itong video, ito na yung mga lumabas. So ito, cut loss natin, 0.1360. So nakuha natin sa ating trade plan calculator. IS ito. Round off na siya. 0.1360. Okay, next natin si Home. Ito si Home, nagawa ko na din kanina, kaso nga lang walang volume. So ulitin ko na lang ulit. Breakout level natin kay Home, 9.15, bibili tayo, 9.16. Possible TP natin, 9.99. Nakuha natin dito sa peak ng candles na to. Possible gain, 9.24. Cut loss natin, 8.88. Tapos kanina, below average yung volume niya. Tapos RSI niya, nasa 63. So kung hindi siya, kung kulang yung criteria natin pag nag-breakout to, maliit na allocation ang ilalagay natin. Okay, next natin guys. And last si Sun. Yan si Sun. Yung price niya malapit na din sa kanyang breakout level. Breakout level natin 1.88, bibili tayo 1.89.
Hanap tayo ng ating possible TP. Kuhain natin dito. Possible gain natin 14%. Ito yung possible TP natin. $2.15. Kita nyo, yung volume niya, below average pa din. RSI niya, nasa 63. So, kung di meet yung ating criterias or yung ating buying signals, pag nag-breakout to si Sun, maliit na allocation lang ilalagay natin. Okay guys, yan yung ating top 5 picks for Friday. Questions and requests? Question ni Sir Dark Blader 061. Ano tingin mo sir sa potential na mag-lockdown uli dahil sa new strain ng virus? Actually sir, ayan, mukhang nagre-reflect na siya dito sa ating index. Makikita mo yung dalawang huling candle niya, yung dalawang red candle, mukhang nagre-reflect na siya dyan. Nagbabawas na yung mga investor ng kanilang investment, ng kanilang funds, ginagawa na nilang cash. Kasi ito nga, may mga news na ganyan, possible lockdown. So tayo naman, trade lightly na tayo pag mga gantong events or may mga gantong news. Para pag natuloy man yung lockdown, madali tayong makapag-react, madali tayong makabenta, and yung loss natin maliit lang kasi maliit lang yung allocation natin. So yung system natin, reaction lang naman talaga yung system natin eh. Kahit wala siyang news, based on reaction yung system natin. Nag-breakout, bibili ka. Nahit yung TP mo, magbabawas ka na. Or magbebenta ka ng 50%, ganun. So ganun, reaction lang. So ready to react tayo in any circumstances. Okay? Next question. Ano nangyari sa X at suspended siya? So kasi ito si X yata, meron siyang backdoor listing. Tapos pinapasubmit siya ng PSEI ng mga documents. So hanggang ngayon yata hindi pa siya nagsasubmit, kaya nakasuspend pa siya. Babalik pa ba siya? Babalik pa yun kasi hindi pa naman sila na-release. Andito pa din sila sa PSEI. Hinihintay lang yung documents nila na ipasa sa Philippine Stocks Exchange Office. May pag-asa pa ba ang WPI, Web, Beta at Jerry? So yan, mga yan, may mga pag-asa pa yan. Lahat naman ng stocks na natitrade pa yata, may pag-asa pa. Either maliit na mga gain or maliit na pag-akit dun sa mga price nila, pwede kang kumita. Pero hindi ko alam kasi kung ba't natanong to, kung may hawak ka nito, tingin ko may pag-asa siya. Kaso nga lang, maghihintay ka. Hindi natin alam kung hanggang kailan sila magko-consolidate. Check natin si WPI. Yan, si WPI, gawan mo siya ng structure. So, hanap ka ng structure dito para makagawa ka ng plan. For example, ito. So, pababa siya. So, ito hindi lumalabas sa ating stock screener kasi yung RSI niya 40. Yung RSI na isa screener natin 60 up lang yung lumalabas. Ito nasa 40 na, nasa ano siya, nasa bear level. So kung mag-aabang ka nito, waterfront, gagawa ka ng structure. Hanap ka ng structure niya para ma-plan mo siya. Magawa ka ng box dyan. Mo pag nag-breakout, pili ka. Tapos ang iyong sell naman dito sa isang major resistance. Yan. Ito sa top ng candle na yan. Ilang percent na din yan? 16%. So, abangan mo siya. May pag-asa pa naman tong kumita ka dito sa mga gantong stock.
Pero hindi natin alam kung hanggang kailan sila magko-consolidate. So, gawa ka ng structure, gawa ka ng plan, cut loss mo dito, pagbalik uli ng box, or pagbaba nitong, pag bumaba pa siya dito sa ilalim nitong box na to. Okay, tingnan natin si beta. Beta. O, ganun din. Gawa ka din ng structure. Gawa ka ng box. Gawa ka ng plan. Pag breakout, bili ka. So, swing trade tawag dito. So, ang swing trade natin, di tayo bumibili dun sa pababa pa siya. Bibili tayo pag paakyat na. Ito, mga break niya tong resistance na to. Ibig sabihin, meron siyang konting momentum. Kung valid yung momentum na yan, maaabot niya tong resistance na to. So, 10% din yan. So, swing trade siya kasi ito yung nasa baba siya eh. Hinihintay mo siya mag-swing high. So, mag-swing high siyang ganyan. Hanggang maabot niya yung resistance na ito. Si Web. So, puro pababa to. Hindi ko alam kung itong mga pababang stocks hindi natin inaabangan kasi yun nga, hindi natin alam kung hanggang kailan siya mag-consolidate. Hindi kagaya nung nagbe-breakout na stock. So, pag breakout kasi mabilis lang. Pag nag-breakout na ganyan, alam mo na kaagad gagawin mo. Either hintay mo siya pataas, kung hindi siya babalik sa box, hintay mo na siyang tumaas ng tumaas hanggang ma-hit yung TP mo, or magkakat ka pag bumalik sa box, or na-hit yung 4% cut loss mo. Pag ganito kasing naghihintay sa baba, hindi mo alam kung hanggang saan bababa to eh. So, ang gagawin mo na lang talaga, maggagawa ka ng plan, gawa ka ng box, or hanapan mo siya na structure. Pagka breakout, bili ka, sell ka dito sa resistance. So, ganun lang yung swing trade ko. Yung iba naman, ginagawa, sa support na kagad bumibili. Pero ako hindi eh. Kailangan meron siyang munang mapatunayan na may lakas siya bago ako bumili. Kasi hindi ko alam kung tumalbog lang siya ng konti tapos bababa na naman. Dapat may ma-break siyang resistance pag nagsiswing trade ako. Okay? Si Jerry. Si Jerry naman, ayan. So, ganun uli. Gawa kang plano. Ito, pwede na to. May engulf niya itong candle na kulay red. So, ang resistance natin dito na pwede niya i-break, 0.92. So, dapat next candle niya, green candle na mas mataas dyan sa 0.92 bago ako bibili. Ang ilang percent pa yan? 6%. So, pwede pa kung swing trade ka lang talaga. Okay, may mga pag-asa pa yan, sir. Ewan ko kung may hawak ka nitong mga to. Kung may hawak ka, may pag-asa pa yan. Pero kung wala ka namang hawak, hindi ko sinasuggest na bibili ka dito sa mga pababang stocks. Kasi, momentum trader ako, mataas yung mga binibili kong stocks. Hindi pa baba. Okay? Yan. Sana Sir Alan, nasagot ko yung mga tanong nyo. Sir Dark Blader 061. Doon na tayo sa ating FYI stocks dito. Dito kala ko magti-3 red candle pa muna siya bago siya mag-bounce, pero mukhang nag-bounce na siya kanina. So yan, hinihintayin lang natin. Ma-break niya ulit itong level na to.
Yung taas ng Darvas box. So, wala pa siya dito sa DB50. Pero tingnan natin. Mukhang tuloy yung momentum ni dito. May volume din siya kanina. Net foreign niya, 60.35 million. So, medyo malaki-laki. Kung may confidence yung mga investor dito. Okay, dito. Next, si AceX. Si AceX naman, kagandahan nito. All-time high siya pag nag-breakout niya itong box na yan. So, ang breakout level niya, 15.00. Tapos, saktong-sakto din yung kanyang RSI. Nasa 70 pa lang. Pag breakout nito, malayo-layo pa yung tatahakin ng RSI niya. Pinakamalaki niyang RSI dati, 88. Medyo malaki-laki pa. So, kung magbe-break siya dito, ito magandang abangan. Si AceX all-time high. Next natin, si Dabin. Yan, si Dabin. Medyo guys, tingnan nyo yung trades niya, 94 lang. So, 94 lang yung trades niya, kaya kung hindi siya magbe-breakout, tapos walang volume, huwag nyong iti-trade si Dabin. Hintayin nyo siya mag-breakout para madaming participant. Makakabenta kayo kung sakasakaling mahit yung inyong TP level. RSI niya nasa 62 pa din. Kanina meron siyang above average na volume. So, bantayan natin si Dabin. So, yan ang ating FYI stocks. Open port natin. Kung 22,000 na nag-start. Tingnan natin kung nasa na yung aking open port ngayon. Call. Medyo mabilis si call kanina. So, ayan. So, gain uli siya kanina ng 6%. Tama, 6%. So, current value niya, 28,000 na. 28,491. Hindi ko pa kino-compute kung ilang percent yan, guys. Kasi ito na yung current gain ko kay Pa. Tingnan natin nga si Pa. Si Pa kasi, nasa ano na siya, breakout level na siya. Titignan ko kung anong magiging reaction niya dito sa breakout level niya bukas. So, nasa top 5 picks pala natin to. Yung breakout level niya. Kung mare-reject siya dyan, baka magbenta ako ng konti. Tingnan natin kung sa 1.40 or sa 1.39. Pero kung lulusot siya dyan sa box na to, okay na okay. Hintayin ko na lang yung, ewan ko kung 1.53 yata yung ating TP area na nilagay kanina. So, doon ako magbibenta ng kalahati. Okay, yan yung aking open port. Sana lumaki pa siya. Next natin. Quote na tayo. Before you invest in something, invest the time to understand it. Ayun guys, kung gusto nyo mag-invest dito sa stocks, hindi siya basta-basta nilalagyan ng pera, tapos lalaki na siya. Kailangan pinag-aaralan nyo din. Parang nag-aabogado ka din, parang nagdo-doktor, parang nag-engineer. Gusto mo malaking kita, paghihirapan natin guys. Okay. Guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.